Ma'am, unsa dito ka sigurado nga ang kining mga armas bitaw si bakula nga dili ang mga hinigiban nga magamit sa mga bata diya sulod sa eskwelahan nga dili kini makasulod yun, dili makasulod ma'am sa mga tungaan ma'am dinhi sa ato sa Laliwigas Bukidnon. Yes, with regard sa nahitabo, no, gikasubo gid nato ang nahitabo sa shooting incident sa Zamboanga City. And as to sa preemptive sa ato ang Bukidnon PPO, ato yung gipahugtan ang security measures especially sa ato mga eskwelahan. So ato ang gina-remind, ato ang ginababata og memorandum sa atong mga kada police stations na makipag-coordinate sa mga security guard o sa atong mga teachers with regard nga sa mga linani nga i-confiscate, i-check ang mga gamit nga if naabay kinagiban, and also ato apong coordinate no sa ato ang teachers nga magpa-meeting sila, PTA meeting, Parents Teachers Association, nga i-remind no, i-check po nila ang ilang mga kabataan, and especially i-guide nila ang ilang mga kabataan as to ninani nga mga violence nga ilang naitabo, and ilaha pong i-check ug unsa i-guide ang ilang mga bata. With respect po sa PNP at hindi na pahutan no ang pag-remind sa mga kapulisan, especially if na sila mga bata sa ilaha o na ilang mga anak or mga pamangkin nila na naaga puyo sa ilang panimalay, na to always secure sa ilaha ang mga pusil, and at the same time sa tanan nga dili accessible ni sa atong mga kabataan. Ma'am, nabay ko ninyo ang provincial book ang Bukidnon Provincial Police Office nalabay niyo mga meeting dito sa DepEd, sa Department of Education o sa mga tungaan dinhi og apil sa pag-LGU para matabangan ni kay si Bako, di ba, basig pare atong sa Tacloban o ni abi na tong safety na ang mga tungaan libuto na pong Zamboanga. So kay di magid tanan gid nga butangan na tong pulis ng mga tungaan, di man na pwede. Di ba? Di ba na pwede butang di hurot sa pulis na. Pero what I mean is, nalabay yung coordination meeting nito, gimo sa taga-Department of Education, para masiguro, apil ang LGU? Yes, sir. Actually, sir, gasugod na, sige coordinate sa ato ang mga eskwelahan, sir, no? Actually, katong buto pa lang sa Tacloban nga incident, sir, coordinate na meeting na coordinate ug unsa gyud maayo na tubuhaton para di gyud mahitabo diriya sa Bukidnon ang nahitabo sa lain nga mga lugar sa Pilipinas. And at the same time, sir, ato yung close coordinations gadala sa og mga cellphone numbers, sir, no? Mga numbers nga pwede makontak sa ato ang mga teachers and sa atong security guards, whatever happen nga dali ra makaresponde atong mga kapulisan. Okay, sige. So at least lagi kung nagkaroon kay pa. Ma'am, ang ato mga pulis bitaw kay nara ba ni mga armas, di ba? Oh. Yes, sir. Oo niya ang mga bata na ni mga bata. So unsa ka hugot na ituon ang disiplina sa itong mga pulis nga ang ilang mga armas dili basta-basta makuha lang sa mga bata nila, unsa ba? Di ba, Captain? Yes, sir. Actually, sir, if ato anang remind ang atong mga kapulisan, sir, no, nga i-secure gyud nila ang ilahang mga pusil, especially kung naa sila mga bata nga naasulod sa ilang panimalay nga dili gyud mahilabtan o dili gyud ma-access sa atong mga kabatanunan. At the same time, sir, if naaman yan nahitabuan na ma-filean og kaso ang atong mga kapulisan, and pwede ni siya ika-dismiss sa iyang serbisyo, sir. Okay, lagi kay kuan kayo ma. By the way, ma'am, diyan ako balik sa eskwela na. Kini mga security guards dato, ma'am, inyo namang gi-advisean ang mga tungaan, mga security guards kinang nasusihon gyud ang mga bagahe ba. Mga bata bitaw dili kay porog liiliw na pwede man sila nga sila mobile tanawon gyud, tanawon lang ba, di ba? Pwede man na.
Captain? Yes sir, ato anang ga-coordinate kita sa ato ang mga teachers and sa atong mga security guards sir, and meeting ta and ga-coordinate ta sir nga with respect po sa LGU sir nga aron makita gyud sir no, i-check gyud ang ato ang mga kabatanunan, especially ang dala sa mga bata sa bags nila sir, kay aron gyud malikayan nato ang disgrasya sir. So, ang ato nagkabagarbudaga mga kabumbo, mga ka-estarnasyon din sa lalawigan sa Bukidnon, ang atong spokesperson sa Bukidnon Provincial Police Office, si Police Captain Sheila Joy Hangad. Ma'am, taliwala sa mga series of incidents, shooting incidents and other incidents or criminalities sa several months ago or several weeks ago. Kumusta dito na Bukidnon matong seguridad? Unsay mandato karon sa tong Bukidnon PNP Command dito, Captain? Yes sir, with regards sa itong mga shooting incidents sir, no, actually kani nga mga incident ginaturing ni nato siyang isolated cases, and kani mga isolated cases nato sir, nga-identify na po nato ang mga suspitsado, and at the same time sir, filing of cases na atong ginabuhat para mahatagan nato og hustisya ang maong mga biktima. And at the same time sir, as to the preventive side nato sir, no, gipahugtan nato karon ang kaning operasyon Batok Oplan Bakal Sita sir, o kaning kuha o mga pagkuha ng mga illegal nga mga firearms nga ginakuptan sa mga tawo nga dili angay magkupot og mga firearms. At the same time sir, gina-direct po sa atong Provincial Director Police Colonel Oliver Navales nga maghigayon og search warrant sa mga illegal firearms, and ato ang mga checkpoint sir ipahugtan kay usually sir ang mga motor manggod ang gamiton ilag kaning mga suspitsado no nga paglayas. So ginapahugtan nato especially sa mga border control points nato, and kaning ginatawag natong Oplan Shield o pag-coordinate sa mga karatig na mga station aron dali na makuha nato ang mga suspetsado pag-abot if naamang galing nahitabo nga mga shooting incidents sa maong lungsod. Police Captain Sheila Joy P. Hangad, spokesperson sa Bukidnon Provincial Police Office, worldwide and nationwide. Ma'am, the strong men and women of Bukidnon Provincial Police Office under the command and management of Police Colonel Oliver Navales, ang ating Provincial Director. Ma'am, salamat kayo. Good luck, God bless, and good health, ma'am. Thank you sir. Police Captain Sheila